Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, eto po, magandang sagupaan ito. Anti-dynasty bill po. Gusto po talagang pinagpipilitan ng hinihimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na unahin ang pagpapasa ng anti-dynasty bill at ang panukalang Independent People's Commission Act. Sabi na, alam nyo mga kamunti, ang ako ewan ko kung mali nyo ako, kung tama ako, mali Ang pagkakaunawa ko dito sa anti-bill na to, yung mga kamag-anak na pinagbabawal. Ngayon, ang hindi maari, no, pwede, na talagang pwede, talagang tamaan dito, yung mga kamag-anak niya, na si Amy at si Sandro. Di ba? Yan ang sabi ko sa inyo. Para bang nag-iisip ba tayo? Hindi, ito lang sabi ko nga sa inyo, kailan naging masama ang anti-dynasty? Kailan naging masama? Kasi may mga politiko kayo nakikita ngayon na naaabuso yung dynasty. Pero sabi ko nga, kahit sa panahon ng biblical times, sa panahon ni David, anak niya kay Solomon, mga dinastiya yan. Sa mga ibang Biblia, mga hari sa mga hari, sunod-sunod. Lalo mga dynasty, yung mga tinatawag na Egyptian dynasty. Sila Imenhotep, sila Haring Neferpito tuloy. Si Nefertiti, magkakaano kaya sabi may mga tinatawag na dynasty. Egyptian dynasty. Yung mga magkakamag-anak yon nagkakasunod-sunod. Kung hindi ko pagkakamali, ganyan yun Ngayon, ganito. Ano ba kinaganda ng dynasty? Bakit naiisip nila sa panahon ngayon masama? Kasi minamasama ng mga politiko. O kaya may hangarin ka na tanggalin nyo kasi nagkataon yung politikong ayaw mo, kamag-anak nun. Pero hindi mo nasilip yung produktong pinanggalingan nun. Halimbawa, ganito. Galit ka. Gusto mo ipasa dynasty. Saan ba nagsimula si Pinoy Aquino? Si Bam Aquino. Di ba? Yung mga Aquino, sunod-sunod Kaya nabuo kaya si Aquino maganda naman bilang pangulo. Ako gusto ko 'yon si Pinoy Aquino. Kung kukumpara kay BBM, kay Aquino ko. O paano ba nabuo si Bam Aquino? Syempre kay Pinoy. Yun kumbaga finished product si Bam Aquino Gets nyo? Ni Pinoy. Yun tatamaan din 'yon. Pero hindi naman siguro hindi na sakop ng kumapasa yung dynasty na hindi na sakop 'yan. Ngayon si Marcos, ba't ba nanalo si Marcos? Dahil kay Marcos Sr. Di ba? Yung konsepto ng pagiging magaling ni Marcos Sr. na inadapt ng isipan ng mamamayan na kay Junior. Yung pala, wala. Di ba? Hindi ko makitaan na kahit anong Marcos Sr. kay Junior. Pero magaling talaga si Marcos Sr. Hindi ko ipagpapalit maski kay Duterte. Hindi ko ipagpapalit si Marcos Sr. Pero kung kay Marcos Sr. kay Junior, kay Marcos Sr. ako. Kung kay Duterte kay Junior, kay Duterte ako. Hindi ko nakita na nakuha ni Junior yung pagiging Marcos Sr. talaga. Yun, medyo dynasty na yun kasi kaya nga nanalo kasi nga doon dahil sa mag-anak. Anong pinaka-point ko? Mga kaibigan? Ang pinaka-point ko ganito. Walang masama sa dynasty. Ang masama kung naaabuso sa kapangyarihan, yung anak pagkaupo magnanakaw. Yung yung presidente magnanakaw, pag upo ng anak nanakawin din yung kaban ng bayan. Yung pamangkin ganun din. Magiinuman, lagok-lagok alak, di ba? Kagaya ng mga yung mga tulpo, ganun din. Pero kung mabuti naman yung takbo ng politiko, hindi masama dynasty. Minamasama lang kasi nagkataon ayaw nyo yung politiko. Tama? Kasi sa inyo, papabor sa inyo yun. Kasi kayo, wala kayong dynasty ngayon. Kayo tumatakbo. Di ba? Totoo? Hindi. Yeah. Kaya ngayon, kaya nababasa ko sa comment dito, mababasa natin dito sa comment. Ang nakikita ko, kung hindi man kung makalusot man si Sara sa impeachment, mayroon pa silang anti-dynasty bill na nalalaman. Di ba? Diyan sila lulusot. Di ba? Alam mo, ang baduy no? Ang baduy. Di ba? Papasin mo, wag lang talaga makapasok ang Sara. Kasi maaaring tamaan si Sara dito Ang pagkakaintindi ko sa anti-dynasty bill, andyan yung mga anak, apo, mga sabay-sabay tumatakbo, at hindi lang sabay-sabay tumatakbo. Yung mga susunod na, si Digong, naging presidente, tapos si Sara. Parang bawal na yata yun. Ganun. Hindi ko alam kung gano'n kasi yun ang pagkakaunawa ko sa Biblia at sa mga history, lalo sa mga Egypt. Yung mga dynasty na tinatawag, magkakamag-anak po yan. Pagkatapos ng lolo,
di tatay yung anak. Yung anak, magkakaanak, yung anak pa rin. Pagkalipas ng 30 years, anak pa rin. Ganun yun, dire-diretso, hanggang magkakamag-anak lahat. Kung maganda yung pamumuno. Di katulad sa Egypt kasi nung araw, mga dynasty, mga hari, mga pero, mga dynasty yan. Kaya tawag na Egyptian dynasty. No? Mga magkakamag-anak yan, mga mahuhusay talaga yan, mga talagang paraon yan. Ngayon, nauso yan sa mga politika. Kung maganda yung, kung maganda naman yung politika, bakit hindi? Di ba? Bakit di naman, maraming tatamaan yan. Una-una, sino ba? Si Sandro. Ako, hindi ko alam kung tatamaan. Si Soto ba? Sa Kasibi ko Soto, tatamaan? Ha? Pag napasa na yan? Si Sandro, si Aimee, tatamaan. Yung mga tulpo, tatamaan. Si Ligarda, si Libisi, tatamaan. Alam mo, maraming tatamaan eh. Di ba? Sa politiko, mawawala lahat eh. Pero ang ganda naman ng dynasty na to, mabibigyan yung ibang tao na makatumakbong kandidato. Di ba? Pero sa panahon ngayon, hindi para ang layunin nila mapaganda yung anti-dynasty na yan. Di ba? Kaya siguro sa akin palagay, sorry ako, kaya sinusulong ito, hindi para mapaganda ang buhay ng Pilipino. Kung hindi, para doon sa partikular na tao lang na wag umupo. Tama, mali. Kayo sumagot. Ayoko sumagot masakit eh. Di ba? Kasi kung talagang layunin nyo para mapapaganda sa anti-dynasty niya ang tao, hindi nyo uunahin yan. Mas uunahin nyo itong corruption na to at talagang gumawa kayo ng bill na may kamay na bakal, kung tutuusin, parang ganon, na lahat ng korupsyon ay maparusahan higit doon sa inaakala natin. Tama, mali? Itsura na ito. Tingnan natin. Tingnan natin. Basahin natin, Hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso na unahin ang pagpasa ng Anti-Dynasty Bill at panukalang Independent People's Commission Act. Ito ay kinukumpara ng Palace Press Officers Undersecretary Colonel Clastor sa Martes. Ito na. Marcos, hinimok ang Kongreso. Basahin natin ang mga comment. Diyan daw tayo tumutok, wag sa flood control corruption. Di ba? Yan ang gusto nila. Walang ibang maisip ang mga sila ngayon na kundi yung wag maupo yung mga Duterte. Burahin ang mga Duterte sa history. Kasi alam bakit? Tapos ni Marcos, ang alam ko, wala nang ibang makakalaban. Wala nang ibang uupo kundi Duterte na. Malakas ang Duterte, aminin natin. Yung Pinklawan, wala. Rowena Guanzon niya, umalis na data dyan eh. Wala talaga. Diba? Si Lenny nga sa Naga, yung drugs doon di makontrol eh. Diba? Lalong humina sa tao, sabi ng mga tao, akala ko ba Lenny, ganyan-ganyan kayo. Ngayon, sa Naga, sa pagiging mayor mo, di mo makontrol yung drugs dyan. Tapos gusto pa maging presidente. Diba? Nasira siya eh. Madaming ganun, marami, etc. Maraming ganun. Kaya humihina ang pink. Kaya wala sila ibang layunin. At ang manguna kasi sa 2028, alam mo sino? Tulpo, siraan tulpo. Bakit? Magaling lang pag may asawa. Mag-aaway. Di ba? At sino malakas sa 2028? Mga Duterte. At higit sa lahat, pwedeng maging vice, Robin or Marcoleta. Tanggapin nyo, masakit sa tenga, pero totoo. Minsan kung ano yung masakit, yun ang nangingibabaw eh. Ito masama. Ito may madalas yung marinig. Kung ano yung bagay na ayaw mo, dumarating sa buhay mo. Tama, mali? Tama! Yung ayaw nyo si Sara, pues, darating sa 2028. Di ba? Anti-dynasty. Para pag di nakalusot sa impeachment nila kay Sara, may panlaban sila. Ayan Alam naman lahat ng naggalawan nila alam. Masama naman talaga tong dynasty. Bakit? Ano ang magiging ambag ni Sara sa gobyerno? Sir, hindi masama ang dynasty. Maaaring si Sara masama sa palagay mo. Pero yung dynasty, hindi masama yan, sir. Minasama lang ng mga politiko yan. Ang dynasty side sa Biblia, sir, mabuti. Pero pag sa Biblia kasi may history na kapag inaabuso yung kapangyarihan, hindi rin po pwede. Diyos ang nangingialam noong mga panahon na yon. Pero sa panahon ng biblical time, sir, magaanda ang dynastiya. Ang pinakamagandang example niya si David at si Solomon. Pati yung mga Maccabees na mga pamilya na mga ganun-ganon. Dynasty yan, sir. Kaya magulos di ka. Ito ang hirap kasi pag di nagbabasa ng Biblia eh. Walang kaalam-alam yung tao eh. Ang alam niya lang dito sa ibabaw ng mundo eh. Di ba? Ito na. Dapat alisin din ang party list, Pangulo lang. Yung mga parties kasi ginagamit yan eh. Kasi ang party list kasi, makaboto ka ng konti, may representative ka na. Di ba? Salamat BBM, araw-araw mo kami pinapatawa.
Kasi di ba parang napaka-imposible, hindi namin maramdaman kung bakit mo gustong aprobahan yan, BBM, para saan? Hindi niya man, nakalimutan mo si Sandro, anak mo? Parang sabi ni Sandro, ano ba naman, Dad? Ako to, Dad, tatamaan ako. Di ba? Dad, paano, Dad? Oh, kaya baka magalit si Sandro sa'yo niyan. Di ba? Kasi, pero matagal pa naman maaprobahan to. Pero kung naaprobahan to, paano na? Pag naaprobahan to, anong ka mangyayari? Hindi ko alam ha. Ito sa akin, Chori, ako lang natin sabi ko to. Baka hindi ganito procedure nito. Baka ito ay hindi naman talaga ganito gagawin. O baka may mga tinatawag na 19 Congress, 20 Congress, o pang 21 Congress, kailan gaganapin to, itong anti-dynasty na to? Pagkatapos pa ng 2028, katapos si Sara, hindi ko alam ha. Pero kung alam ko, kaya inaaprobahan ito mabilisan para mapatupad niya yung anti-dynasty bill na yan. The best talaga si PBBM. Paano naging the best? Payag kasi Sandro. Hindi ko na alam ha, kung ito ba naaprobahan, automatic bababa si Sandro? O tatapusin muna termino niya? At hindi na siya makakatakbo sa susunod na 2028. Pati si Amy. Si Amy, galit sila, okay lang yan. Pero si Sandro, paano? Akala ko ba nangangarap kayo maging presidente to? O paano to? Mapapasa to? Hindi, wala na. Katapos na ng Marcos. Yung tanging makapaglilinis ng pangalan nyo na si Sandro, tapos na doon, hanggang doon na lang. Sige nga. Kasama doon magpulong si Sandro sa si Tito Soto eh. O si Tito Soto, paano pala kamag-anak niya si ano? Alam ko si anti-dynasty, kamag-anak. Hindi ko lang kung second cousin o third generation. Alam ko, second generation. Paano si Vico Soto? Sige nga. Sir, resign ka na. Lang po, ramdam na ramdam ng hirap ng mga Pinoy. Kaiba ngayon ang go, please lang po. Iba na kasi isip, iba na. Diba? Parang gusto ko maniwala kay Amy. Anti-dynasty bill para hindi makapanggulo si Sara tapos after election, babalik ulit. Ganyan niya. Ganyan. Buburahin nila. Diba? Parang lahat ng politiko maapekto nito kasi magkakamag-anak lahat naman. Totoo yan, magkakamag-anak lahat. Maapekto talaga to. Sahod ng mga gawa, one term only per family. Surname, middle name. Malabo ito maipasa kasi lahat ng nasa congressman, kaya yung pamilya nila, mga mayor, vice mayor. Totoo! Di ba? Mahihirapan kayo, pati mga kamag-anak to. Una-una dito si Tulpo, Erwin, sino pa yung mga kamag-anak na tatakbo? Makakatakbo ba kayo sa susunod yun? Isang termino lang siguro, tapos na. Di ba? Kung hindi ko pagkakamali, correct nyo ako kung gano'n ha. Yan ang utos na hindi susundin ng Kamara sa Senado. Mapapahiya ka lang, BBM. Gusto na nga ng mga pink yan kasi alam ng mga pink, wala naman sila kamag-anak na tatakbo. So, isa lang ibig sabihin nun. Ito lang ha. Ito lang ibig sabihin nun. Ipaparamdam ko sa inyo kung ibig sabihin ha. Halimbawa, isang pink lawan. Tumakbo. Bilang presidente, nanalo, halimbawa. Paano pala kung magaling yun? Tapos yung anak nun magaling din. Hindi ba pwede namin i-request na yung anak niya tumakbo ulit? Hindi na kasi may anti-dynasty bill na kayo. Di ba? Maganda ang anti-dynasty bill pag maganda yung namumuno. Ginagawa nyo lang masama yung dynasty kasi nga masama yung nakikita nyo namumuno. Pakiramdam nyo lang. Di ba? Malaking epekto yan pag tinupad nyo yan. Di ba? Halimbawa, si Risa naging presidente. Gusto pa namin yung mga kaso, ayaw nila siguro. Hindi, wag na lang, may kamag-anak na. Halimbawa, sino may makamag-anak dyan? Payag ba kayo, yung magaling kayo bilang presidente? Gusto namin, ipalit yung kamag-anak nyo naman para maging presidente ng Pilipinas? Hindi na mangyayari kasi may anti-dynasty? Mag-isip-isip din kayo, mga pinklawan. Di ba? O talagang isang beses lang gusto nyo pumosisyon sa gobyerno, sapat na yon para bago man lang kayo mamatay, tumanda kayo, may history kayo, naging presidente kayo, naging senador kayo, ganun ba? Ha? Makaka-apekto to sa mga mabubuting tao na may talagang dinastiya. Katulad ng mga ligarda. Ang ayos ng mga yan, nakakatulong yan. Di ba? Sige nga. Magalit niya, pati si Ben Tulfo magalit niya. Gusto tumakbo senador ata niyan. Hindi na makakatakbo sa susunod yan. Di ba? Eto, painggan natin ngayon. Painggan natin ito, yung tungkol sa dynasty na yan na pinasa ni mismo ni Bibi. Aaprobahan daw. Saka ma-check din natin yung pinapasukang investment ng mga ito. Oo nga. Di ba? Hanggang ngayon ata, mukhang marami pa rin questionable yung pinapasukan ng investment. Ang Pag-ibig at says Pag-ibig. Hindi ko yan.
bansa. Masipag ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Nakita niya yung... Nakita niya yung mga problemang ito. Yung supplier ng tissue? Kahit tissue paper. Pagtagal Marcos, puro kayo kalokohan dyan, ha? Natin, ayusin ng gobyernong ito. Kongreso, yung Speaker of the House, Boji D. Senate President, Pinatawag. Tito Soto. nag-meeting sila dyan, pinatawag. Ayun ang tama ang Pangulo. May LEDAC meeting. Aha. Legislative Executive Development Advisory Council. Aha. Ngayon lang po itong umaga sa Malacanang. Nag-meeting-meeting sila. Kasama si Senate President Tito Soto, Yan. Speaker Faustino D. Nandun din si House Majority Leader Sandro Marcos. Ano ba bang leader? Ano ba bang sabi ng Pangulo sa kanila? Ano sabi? Lumapit-lapit nga kayo ditong mga... Agara? Papupulan yung mga bata. Ano bang mga pinagkagagawa niyo dyan, ha? Ang dami ng problema ng bansa. Oo. Puro pa kung ano-anong ginagawa ninyo. Ito ang gawin ninyo. Ha? Aprubahan nyo na yung anti-dynasty bill. Nako, parang panag-isip siya, madalian, no? Bilisan nyo. Hindi siya nag-iisip ng mga isang buwan, paano kaya to? Anong tatama, ano ba mangyari pag dynasty to, pag inaprubahan ko? Ano mangyayari? Diba? Ewan ko lang, ngayon ang pakiramdam ko, tsorya ko yan, Paano si Sandro? Sige nga. Hindi, wala naman akong pakialam kay Sandro, no? Pero hindi naman naisip yun. Magagalit si Sandro sa kanya yan. Diba? Pagkatapos ng termino 2028, tapos na. So, pag na-aprobahan ba to, wag na tatakbo si Sandro. Wag na, kasi anti-dynasty na nga eh. Pati si Amy, hindi na makakatakbo yan. Sa 2030 pa yun, ata. 2031. O, di na makakatakbo ulit yan. Wala na. O, nasa na ngayon. Ang mga, hindi kaya nito nasulsulan lang ng mga pinklawan to. Sige na. Kasi ang makikinabang ito, mga pinklawan eh. Di ba? Sila makikinabang dito eh. O, Ba't teka? Aprubahan nyo na yan? Ha? Sabi ni Congressman Sandro, teka, baka madali ako. Baka madali tayo. Hindi, walang dali-dali dito. Tama. Oh. Aprubahan niya kahit sino ang walang ano dito. Tapos na ang termino Tapos natin na. by 2020. Oo. Ang matitira na lang, sabi ikaw na lang, Sandro. Duterte na matitira. Hindi, tanggalin na natin lahat yan. pati si Marcoleta maapektuhan, pati anak niya, si Henry. Lahat maapektuhan talaga eh. Dito lang sa lungsod namin, mayor eh. Magkamag-anak, maapektuhan din yun. Ang dami, mahigit 20 lungsod ang alam ko. Alam ko lang na magkakamag-anak. Pati mga konsilor. Paano na yun? May alam akong lungsod kung saan matitino lahat. Di ba? Sipin nila yung mga Duterte sa Davao. Di ba? Sipin mo yan. Oo. Anti-dynasty Hindi ako pabor sa dynasty na to. Hindi ako pabor. Mag-isip-isip kayo. Kasi ako may alam ako sa Biblia kaya hindi ako pabor eh. bill. Kayo pabor kayo kasi ngayon lang yan. Kasi papapabor sa sitwasyon nyo ngayon. Huwag nyo isipin na may Sara at may BBM. Isipin nyo yung mga susunod na future. Halimbawa, Dilawan na manguna sa atin. Pwede na, sige, pwede. Dilawan na manguna sa atin. Paano pala yung mga kamag-anak nyo hindi na pwede makatakbo? Kung magagaling pala kayo lahat. Sige nga. Payag kayo? Sige nga. Nako. Eto Pati pa. si na Boji D, maapektuhan din dyan. Kasi sa Isabela, sa 10 opisyal, 11 D. Wala akong pakialam. Sabi ng Pangulo, wala akong pakialam dyan. Oo. Anti-dynasty bill. Hindi parang nag-iisip ba siya o ano, no? Pati si Sandro, maapektuhan din, no? Sana nung madaling panahon, urgent yan, ha? Oo. Eto pa, Independent People's Commission Act. Ba? Oh, IPCA. yan. Yung, Oo. ito yata yung papapalit sa ICI dyan eh, ha? Independent People's Commission. Para lumabig daw dyan eh. Oo. Ano pa? Hindi, mainit na. Sabi, hindi, Ganon? urgent yan. Aprobahan nyo yan. Oo. Party list system. Parang nakalimutan tila ni BBM, anak niya si Sandro. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam. Kung ano yung kabubuti nun. Eto sige, palagay natin, naniniwala kayo, mabuti si Sandro. Ako ilalagay ko sarili ko sa loyalista, ha? Magaling si BBM, magaling din si Sandro. Gusto ko kung mawala si BBM man sa termino niya, ipalit si Sandro, hindi lang presidente o kaya maging senador. Sa tingin nyo, hindi na tatakbo si Sandro? Kontra yon, ayaw yon. O, ano kayo ngayon? Yeah? Si BBM may sabi niyan,
Anti-dynasty bill. Nako, Delikado. baguhin na natin yung party list na yan. O yan, o. Oo, Pati- reforma yan. Alisin na yung mga lumalaban sa gobyerno, dyan dumadaan eh. Bakit ba gagawin pa nating daan yan para lumakas ang kalaban ng gobyerno? Parang pinapasweldohan natin tapos nagre-recruit labanan ng gobyerno. Hindi po pwede yan. Oh, Eto pa, oh. citizen access and disclosure of expenditures for national accountability, Kadena Act. Bakit din na? Ay, ibig sabihin, makalalaman na ng mga mamamayan kung paano ginagastos, ginugugol ang ating budget. Ba? Oo. Parang masarap tignan ah. Oh. Mm-mm. Parang masarap pakinggan yan ah. Nako. Oh. At habang umorder Uy, sabi ganun, accountability, Kadena Axos. Nako naman. Ipatawag niyo muna si Romualdez sa Senate. Dami niyong insasabi. ng Hanggang ngayon, di ba mapatawag yun, di makausap-kausap eh. Di naman matanong eh. Gusto namin tanungin eh, wala kaming karapatan eh. Bagay, taong bayan kami. Eh, yun na nga lang gusto namin kay Lacson eh. Sa pamamagitan man lang niya, matanong si Romualdez. Ayaw pa rin, walang hearing eh. Meron na, asa na ba hearing ng Senate? Meron ba ba? Meron ba ICI? Ano ba nangyayari? Puro kay Marcoleta na ang issue. Kaso, ganyan-ganyan, anti-bill-bill na yan. Di ba? Asa na ba? Bato, kahit bato na, ICC na, doon na issue. Asa na yung issue na to? Wala na, tatakpan na. dyan eh. Bigyan mo Bumili pa ako ng kape oh. May Baka sabihin naman, munting ka naman, bakit mo pinipilit na babalik yung issue? Naman! Natural! Gusto ko mapa-issue pa rin to. Bakit? Hindi pwede makalimutan to ng taong bayan, tong flood control na to. Tatandaan nyo yan. Bakit? Sa susunod na babagyo, paulit-ulit na maaalala ng Pilipino sa pamamagitan ng baha yung ginawa ng mga to na hindi lamang napapanagot dahil sa panatatakip ng mga issue. Tama, mali. kape nga dyan, kape. Oh, yan, Saka sige. konting hopya. Sabi nung nagdi-deliver, Oh. wala po tayong hopya. Wala po tayong hopya. Ganun ba? Ganun ba? Ano pa? Ang nangyari tuloy, napagkasunduan sa LEDAC meeting ang timeline sa Yun. pagpapasa ng General Appropriations Bill. Nagkasundo na sila Nagkasundo ngayon. na. Importante ko sa iyo, Narson, importante nagkakausap eh. Totoo Ang yan. leaders ng ating pamahalaan sa Congress, Mm. di ba yung Kamara at saka ang Pangulo. Oo. Kasi yung LEDAC parang bihira magpatawag ng Pangulong LEDAC Kaya nga meeting. ngayon, kailangan na laging magbe-meeting. Oo. Tapos? Kaya dahil dito, mabilis namang umaksyon sa Senado dyan. Alam mo nangyari ngayong hapon? Ano sabi? Ang bilis ng aksyon, di ba? Sabi na, bilis-bilisan nyo naman ang kilos. Baka ma-late tayo eh. Ilang taon na lang ang termino ko eh. Oh, di ba? Para uupo na si Sara eh. Bilis-bilisan nyo naman. Di ba? Wala na eh. Gagawin na lahat nila. Huwag na maupos mga Duterte. Kanina, Jen, ngayon lang, bago tayo magsimula, inaprubahan na ng Senado ang proposed national budget. Akala ko yung anti-dynasty bill ang inaprobahan Ano nila. pa lang yun eh. Draft pa lang. Draft pa lang, pero yung budget, di ba? Yung deadline yan ay... Hindi kasi yung usapin ng anti-dynasty bill. Meron actually may batas na tayo yan eh. Meron na. Wala lang yung yung Enabling law. Enabling, yes. Nasa konstitusyon, walang enabling law. Enabling law na lang ang kulang dyan eh. Mm-mm. Actually may batas na tayo dyan eh. Oo. Eto yung nagulat ang marami. Dahil sabi nila, aba, kahanga-hanga ang ating Pangulo. Yeah. Sa dinami-dami ng presidente, siya lang ang nagsulong ng Nakakatawa, no? Parang sarcastic din siya sabi nila eh. Na parang nakakatawa yung Pangulo na parang, ewan. anti-dynasty bill dyan. Sabi niya na sa comment section eh. Napatawa na naman tayo ni BBM. Wala ng mga kamag-anak din sila. Tama naman. Sabi pa dito, bakit ba niya sinulong ang anti-dynasty bill? Ay bakit nga ba? Di siyempre, para matanggal na yung kapatid niyang senador. Di ba si Amy? Saka si Sandro. Di ba? Ganun. Di ba? Sa sobrang galit nila, no? Binulag sila ng kanilang plano. Yung plano nila hindi na napag-iisipan. Di ba? Parang talagang bahala na to. Sige na to. Kahit naapektuhan kami, okay lang. Basta doon sa taong galit. Alam mo yun? Parang si Triniling, kahit magalit sa kanya taong bayan, okay lang basta mapakulong niya lang yung mga Duterte. Di ba? Pati sila Bongo, sila Bato. Ganoon na yun eh. Sa sobrang galit eh. Kaya tama yung sinasabi ng Biblia, tupad-tupad sa kanila yung sinasabi ng Biblia eh. Galit sa puso nila ang papatay sa kanila eh.
Oh. Kailan niya magkakapatid, di ba? Oo nga Kapatid, anak, Oo. di ba? Oh. Hindi, Unahin kasi na- Ha? kapag ka naipasa ang batas niyan, Ay, matagal pa yan. Oo. Hindi pa yan kagad-agad. so sabi mo na ang Oo. makikinabang niya, 20 Well, susunod na no? generation pa yan. Yes, No? oo. Medyo mahaba-haba pa yan. ha? Mhm, mhm. Hindi yan automatic. Yun naman kwentuhan lang sa kanto. Yan, no? Kwentuhan lang sa kanto yan. Ang punteriya doon yung ating yan. Kung pupunti rin lang si Amy para dito, kawawa, pati si Sandro apektado. Na gano'n. Nakalimutan niya anak niya si Sandro. Oo. Baka yun ang ilagay ha. Oo. Ang anti-dynasty bill na ito ay Oo. para lang sa may kapatid na babae. Parang ganun, oh. Parang ganun. Nakalimutan niya si Sandro. Ayon sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Disgrasya na naman tayo dyan. Talaga naman. Oo. Sige. Oo. Ayun ang nangyari. Ito yung mga malalaking development sa araw na ito. Ha? Oo. Habang tayo po ay gustong matulog dahil sa masarap ang simoy ng hangin, malamig. Mm-mm. Ngayon daw bad weather. Oo. Sarap magtalakbo ng kumot. ano? Yes. Ay, nako. Pero ito, Jen, talagang ako, ngayon lang nangyari ito na Oo. mayroong presidente na nagsulong ng anti-dynasty bill. Pero gano'n kasi Talagang biglaan na isip ko, ito na yun. Di ba? Akala niya ang galing niya, no? seryoso kaya ang Pangulo dyan? Baka naman habang nagsisalita, kumikindat-kindat ang Pangulo, di kaya? Yung baka ang ginagawa niya ay iba din sa sinasabi, di ba? Oo, yung sinasabi. Okay naman ang sinasabi, iba rin yung ginagawa. Kasi yan ang pula sa presidente, no? Oo. Nung mga nakakaraan, meron siya sasabihin, pero pagka pangyayari na iba, Yun na nga. yung sabi niya, hindi, yung impeachment na yan, Oo. walang kwenta yan. Kwenta yan. It's a cup on the teacup. Storm Oh, in the storm in the teacup. teacup. Oo. Eh, pero yung mga ayudante niya, Diretso. push pa rin. Oo. Ibig sabihin, pagka ganun kasi, parang maniniwala ka doon sa sinasabi ng iba na pagka ganun, mahinang klaseng presidente yan. Oo nga. Pagka may sinabi, hindi natutupad. Oo. At sa halip na matupad yung sinabi, ay yung kabaligtaran na natupad. Totoo yan. Kahit anong leader, kahit sa Biblia pag ang isang propeta nagsasalita, hindi natupad ang sinasabi, bulaan. Sa propeta lang yun, ha? Pero may sinasabi din sa mga leader, kapag ang isang leader, makapangyarihan kasi ang leader, eh. Less na yung hindi matutupad yung sinasabi. Kadalasan pag makapangyarihan kang leader, andyan yung pera, kapangyarihan, posisyon. Siyempre, hindi ka naman pwede mag-utos ng hindi matutupad, eh. Pero matutupad. Pag talaga mga batas-batas na pag-uusapan. Pag hindi natupad yan, mahina ka. Yung kabalintunaan ng nangyayari. Eh baka pagtulog mo mamayang gabi, maisip mo, ba't ko nga pala pa-aprobahan yung anti-dynasty bill? Paano pala si Sandro, nakalimutan ko? Ha? Di ba? Habang natutulog ka, didilat ka. Ha? Patay tayo doon, sabi ko yun. Di ba? Nga. Yun na nga. Walang kapangyarihan yung salita, eh. Oo. Pero ngayon, siguro, panahon na pagka sinabi mo, dapat may pangyayari, di ba? Dapat kasi ang salita Oo. ng hari ay hari. Oo. Tama yun. Salita ng presidente, presidente. At sabi nga ni Saldico, di ba? Oo. Utos ng hari, hindi nababalik. Yun. Pero hindi dapat nandun sa kamalekay. Naipasok niya pa yun. Yan matandang kasabihan na yan. Oo, Kasi, oo. Dapat Oo. yan doon sa mga bagay na ikabubuti ng bansa. Totoo. Katulad nitong mga proposal na mga bills na ito. Pero tignan natin. Ano ha? Kasi kung Wait and see talagang tayo. seryoso, Mm-mm. na ipapasa nga kaya, malaking Oo. hamon yun. Parang joke-joke lang yan. Baka nakalimutan niya anak niya si Sandro. Kasi mahirap naman na baka Oo. napasubo lang, no? Oo. Yun yung yan ang magandang word. Napasubo lang. Sa galit, sa inis, sa taranta, baka maupo na si Sara. Eto na, aprobaan nyo na. Dahil Siguro mapapakamot pati si Soto. Patay, yari. Pati mga tulpo mapapakamot. sa medyo mamababa ang trust rating, Oo. kailangan gumawa ng mga ganitong bagay. Mga Totoo yan. O, lalo bababa. Announcement talaga namang Oo. mga unprecedented announcement. Ang ano? problema dyan, pagka ito ay hindi nagkaroon O, asa yung mga loyalista? Asa yung mga vlogger? Pati yung Pinoy Canada. Sige nga, vlog nyo to. Tatamaan si Marcos nito, si Sandro, saka si Amy. Sige nga. ng katuparan, ay lalong madudungisan, di ba? Ayun. Lalong mapupulaan. Oh. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Yung anti-dynasty, chorya ko lang yan, ha. Pero ang alam ko sa pagkakalam ko, mga kamag-anak, apo, pinsan, lahat, sabay-sabay na tumatakbo sa gobyerno at hindi po pwede rin na sabay-sabay at hindi rin pwede magkakasunod, no? No, kasi marami talagang pagkurakot lahat 'yon. Pero hindi naman porket dynasty ay masasama na.
Kung mabuti naman yung dynasty, bakit hindi? Di ba? O, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.